Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung nangyayari na ngayon, ang paghahanda ng tropa ni Donald Trump. Ito yung Elite Marine Corps ng USS Tripoli. USS Tripoli isang strike group na galing sa Japan. The Sea of Japan, yung nagbabantay sa Japan na strike group ng USS Tripoli. Merong kasamang flotilla, tinatawag. Merong mga escort yan eh. Merong mga battleship yan na kasama. Ang USS Tripoli ay isang medyo maliit-liit lang na aircraft carrier ng Amerika. Hindi pa ginamit ng Amerika yung malaki ha. Itong parang medium lang sa size. Pero meron siyang flotilla or meron siyang mga parang escort na kasama ng mga battleships. At lahat ng kasundaluhan dyan ay merong bilang na 5,000 ka-troops, 5,000 US Marines. Yung balitang 2,500 yun ay lulan lamang yun ng USS Tripoli. Pero kapag isama yung mga nakascort na mga cruiser at battleships, ay umaabot pala lahat sa 5,000 ka-Marines. Lahat yan ay boots on the ground. Tatapak yan sa kalupaan ng Hormuz. At paghanapin nila yung mga lungga ng mga nagtatagong mga karaykay na yan, na ang duwag-duwag, di ba? Paglabas sa lungga, tago ka agad, hindi nakikita. Paglabas sa lungga, titira sila ng kanilang missile, andin tatago na naman. Ngayon ay nakamark na yan, nakamarka na yung kanilang mga lagusan at exit, naka-GPS na yan, alam na alam ng Amerika kung saan sila aatake ng mga lungga. Kaya operation ang tawag dito eh, boots on the ground. Na hanggang hanapin na yung mga karaykay na yan, mga kababayan. Kaya ito na yung katapusan. Kapag i-deployed na yung boots on the ground, dyan na yung clearing operation na yan. Patapos na ang giran yan. Napakatindi ng Amerika, bago nila isabak yung mga sundalo, ay pulbusin muna nila ng bomba yung lugar. Ay siyempre, sino pa bang magipaglaban dyan? Diba? Yung mga IRGC soldiers na nagtatago sa mga tunnel, naghihintay na lang yan ng ng pag-surrender nila eh. Siyempre matatakot sila sa kanilang commander na sabihin, "Sir, surrender na tayo." Hindi nila gagawin yan. Hanggat walang utos ang kanilang commander na surrender na tayo, meron pa tayong mga asawa at anak. Pero sa palagay ko, na-doctrinate talaga eh. Na-brainwash sila ni Ali Khamenei. Na kapag nagipag-gera daw ang isang mujahidin, ay pagpunta daw sa langit niyan ay merong magagandang mga babae na naghihintay doon na parang mga asawa sa langit. Paano yan? Mahawakan mo ba yan? Mga espiritu na lang kayo eh. Niluloko lang yata kayo ng nagdoctrinate sa inyo eh. Ang tunay na katawang tao, katawang lupa, narito sa lupa. At kapag aakyat na tayo sa langit, wala na tayong mahawakan doon. Kaya yung promise na mayroong magagandang babae na gintay, parang fairy tale yan eh. So ito, atin pakinggan ang nangyayari ngayon na pagprepara ng US Marines troop sa kanilang paglusob sa Strait of Hormuz. Baka bukas ito lulusob eh. Kasi kahapon nag-ultimatum si Donald Trump, ibig sabihin, ngayon o bukas itong paglulusob na to. So ito. Operational capability. But we have a lot of troops. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world. And we are decimating Iran. It's about time. With the order to bring 20,000 troops to combat readiness, military units across the country began assembling their personnel. Transport trucks pulled up to barracks and staging areas. Soldiers loaded their rucksacks, packed with changes of clothing, hygiene kits, first aid supplies, rations, and personal essentials, onto the trucks and climbed aboard. At the same time, airborne units were going through their own process. Paratroopers had already rigged up, main parachutes on their backs, reserve chutes on their chests. Na to. Merong atake airborne sa kalangitan. Merong paratroopers, merong ground troops. Marines nga eh, kasi ang Marines, eksperto yan sa paratrooping, yung nagparachute sila. Eksperto din sa ground at lalo na sa karagatan, eksperto talaga yan. Kaya tatlong domain ang dala ng
ang expertise ng US Marines, kaya nga ang the toughest of all the soldiers of America ay mga Marines. Kaya nga mayroong kasabihan na tell it to the Marines. Kasi ang Marines talagang napaka-astig. Diba, mantakin nyo naman yung training sa dagat nila. Sanay sila sa dagat. Hindi sila nalulunod sa dagat. Pwede silang magkipagbarilan na nasa dagat lang sila, lumalangoy. Sa kalupaan, ganun din, napakatindi ng training. Ay lalo na sa kalangitan, master din yan sa paratroopings, sa parachute. Kaya kapag US Marines na ang i-deploy, ay nako, wala sa kalingkingan yung IRGC na yan. Baka sa ngayon pa lang, baka ano na sila doon, nagdadasal na siguro sa mga lungga. Bakit naman kasi hindi ilabas yung white flag? Bakit naman kasi walang option na susurinder? Bakit naman kasi yung Mosaic Doctrine ay nagsasabi na no retreat, no surrender? Napakahirap naman ng ano na yan, na klaseng sundalo na yan na hindi ka pwedeng sumurinder. Gusto mo nang sumurinder eh. Naghihintay sa yung anak nyo, asawa nyo, tapos ayaw mong sumurinder. Napaka-tanga mo naman. Naniwala ka sa commander mo. Commander mo tsaka Diyos nyo na si Ali Khamenei, wala na nga eh. Yun yung sample na una na kahit yung Diyos nyo, Diyos ng mga IRGC ay nadido ng US, lalo na kayo. Hindi kayo Diyos. Isang ano lang kayo, bunker buster, tapos. Kaya hagis na yung white flag nyo. Surrender na kayo dyan para mabubuhay kayo. The cowboy will live another day. Ganun ang cowboy. Hindi yung bara-bara. Katulad kay Donaire, di ba? Natalo si Donaire sa boxing. Hindi pa natalo ay hinagis na yung towel ng kanyang manager. Naops, tama na kasi bugbog ka na. Yun yung latest fight ni Donaire. Natalo si Donaire sa Japan. Gusto pang makipagbakbakan ni Donaire. Pero sinurinder siya ng kanyang manager. Ganun yun, dapat wise ka, di ba? Hindi yung bara-bara, hanggang kamatayan daw. Dahil sa langit, naghihintay daw ang 7 ka magandang babae. Hindi totoo yan. Niluloko lang talaga kayo nang nagsabi sa inyo yan. Okay, patuloy tayo. They carried their weapons in soft rifle cases in their hands, slung over their shoulders alongside their combat packs. They formed 2 columns and marched toward the C-17 Globemaster III aircraft waiting on the taxiways with their ramps down. The paratroopers would fly to the operational area, jump, and be on the ground before the bulk of the conventional forces even arrived by air transport. On a separate airfield, ground crews were loading ordnance into a B-52H Stratofortress. Okay, so ito yung sinabi ko na Stratofortress. B-52 yan. Yan ay lumang disenyo. Kung tingnan nyo ay parang pampasahero lang siya na aeroplano. Pero ang lula na bomba niyan ay 2,000 ka bomba, 2,000 ka missiles ang laman niyan. Kaya tinatawag siya na Stratofortress. Yung parang lumilipad na isang headquarters. Parang lumilipad na kampo eh. Ang dami-daming dala na bomba. Ang Stratofortress, nakakatakot. Merong 2 Stratofortress na para sa Iran ngayon na hinanda ang Amerika. Kasama niyan, pagkatapos bombahin ng Stratofortress, ay nandyan yung B-1 Spirit. Yun yung moderno na stealth bomber. At merong pang Lancer. Yung Lancer ay stealth din yun. At ang mga dala nila ay mga bunker buster munition. Yung mga tumatagos sa kabundukan. Tumatagos sa mga bunkers. Yun ay mga moderno na bomber plane. While ang Stratofortress ay parang linisin muna niya yung surface. Yung mga building gawing mga na lang. Gawin nilang parang graba na lang yung building eh. From building to graba. Dahil sa pagbomba ng Stratofortress, and then bago bubomba rin yung B-1 Spirit at Lancer bomber, yun na yung mga bunker buster. Kaya napaka talaga, air dominance, superiority in air dominance ang Amerika, at walang makakapantay niyan. Kahit Russia, wala.
kalingkingan pa. China lalo na, kalingkingan din yan sa US, mga kababayan. Okay, so eto, panoorin natin paano kinarga tong mga bunker buster munition. Itong mga ano dito, kinarga nila na missile, ito ay 2,500 kilograms ang mga bigat niyan. At yung hinuhulog ngayon na bomba sa Hormuz ay 5,000 na. Ang bigat malalaki, double the size sa kinarga nila dito ngayon sa Strata Fortress. The weapons being loaded were massive. 2,000-pound Mark 84 general-purpose bombs, each one nearly 13 feet long and over 1.5 feet in diameter. Forklifts and bomb loaders brought the munitions to the aircraft one at a time. Each bomb was hoisted into the internal rotary launcher inside the bomb bay or mounted on the external wing pylons. The ground crew guided each weapon into position, locked the mounting Alright, hooks, so connected ganyan the pala arming kabigat, wires, no? and secured everything in 2,500 place. pounds ang bawat isa na missile na yan. At kung tingnan natin, maliit lang siya, pero 2,500 pounds yan. Mabigat yan dahil kargado yan ng bomba. At saka yung ginamit na metal casing ay matitibay na klaseng metal yan kasi bunker buster nga. Tatagos siya sa mga simento sa konkrito. At imagine 2,500 ka bunker buster ang pwedeng dalhin ng yung maliliit lang na bunker buster nitong Strata Fortress. Kaya kapag ganyan ang lilipad sa kalangitan ng Iran, siyempre magtatago ng daga, di ba? Kapag nakita ng daga ang agila na umaligid-aligid sa kanyang lungga, siyempre magtatago ang daga. So ganun yung ginagawa ngayon ng Iran. Tapos sasabihin nila na mayroon pa silang final blow at final attack sa Amerika. Sinasabi pa nila yun na re-race back kami at meron kaming final blow. Anong final blow? Wala na nga silang eroplano Ubos na lahat. Wala silang naval ship. 200 naval ship na sa bottom of the sea na doon na. Ginagawa na ni SpongeBob doon. Ginagawang tirahan ni SpongeBob yung mga naval asset ng Iran. Ubos na eroplano kahit isa wala na. Tapos ano pang final blow nila? Di ba? Mga tunnel nila sarado na, paano ilabas yung mga ballistic missiles? Wala na. Guni-guni na lang yan, mga kababayan. Kaya dito sa mga negosyante sa Pilipinas na nagsamantala sa nangyari sa Hormuz, sa Iran, tinaasan nila ang presyo ng bigas kahit yung kanilang bigas ay old stock. Tinaasan nila ang presyo ng gasolina kahit ang gasolina nila ay old stock. Diba? Sana tamaan kayo ng kidlat at sana isa sa mga bunker buster na galing ng Iran, sana tatama diyan sa may-ari ng mga negosyo sa Pilipinas na tinataasan nila ng sobrang-sobra. Parang binumba na rin tayo sa kahirapan yan Nagugutom na ang mga mahihirap dahil sa ginagawa ng mga negosyante na yan. Sana may mahulog na isang kumita at diyan babagsak sa mga ano na yan, may-ari na yan na sobrang ginagawa nilang pagtaas ng kanilang mga stocks na kahit alam nila na lumang stocks ay pinapalitan ng presyo, mga kababayan. Kaya huwag niyong isisi ang pagtaas ng ating gasolina dahil ang gasolina na ginagamit natin ngayon ay mga old stock pa yan, mga bigas old stock pa yan. Huwag niyo yan isisi sa nangyayari sa Hormuz, sa Iran. Isisi niyo yan sa may-ari ng mga negosyante na yan, may-ari ng negosyo na narito sa Pilipinas, dahil sila yung nagkontrol ng presyo ng bilihin. At isisi nyo rin sa ating gobyerno, bakit hindi nila mahuli-huli, bakit hindi nila kakasuhan yung mga may-ari ng mga kumpanya na yan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam, love and peace.